Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Lordship of Christ. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Lordship of Christ brings order out of chaos. Kapag ang ating Panginoon Kristo po yung tunay na Panginoon ng ating mga buhay, nagkakaroon po ng kaayusan, order, kahit sa gitna po ng chaos o ng kaguluhan. Minsan po yung buhay parang magulo. Puro problema, puro stress, puro abulin ng mga schedule sa gawain sa school, sa financial problem, yung mga desisyon natin minsan walang direksyon, hindi natin alam kung ano yung purpose. Hinahanap natin kung ano yung purpose. Pero kapag nagsimula po tayong sumunod sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang salita, unti-unti po tayo nagkakaroon ng peace, clarity at purpose. Ganito rin po yung feeling ko nung before ko mas makilala ang ating Panginoon Kristo. Feeling ko naliligaw ako, feeling ko para saan? Lagi kong tinatanong, para saan yung ginagawa ko? Para saan yung pagising ko sa pang-araw-araw? Para saan? Kung bakit ba ako nagtitiis sa pang-araw-araw na problema at paghihirap? Pero nung nakilala ko po ang ating Panginoon sa Kristo, mas nalalaman ko day by day na discover ko yung purpose ko nung dating iniisip ko kung ano yung magiging solusyon, kung ano yung dapat gawin kapag nakaharap ako sa problema. Ngayon, siya na yung drive ko kumbaga sa aking buhay, sa aking problema. Kaya mas nagkakaroon na ako ng peace of mind, mas nagkakaroon na ako ng clarity, at ngayon alam ko na ang aking purpose sa pang-araw-araw at kung bakit ako nabuhay. Pero hindi po ibig sabihin na mawawala po lahat ng problema. Siyempre, sabi nga sa Bible, kapag nagkristyano ka, maraming mang-uusig sa'yo. Pero magkakaroon po tayo ng kaayusan sa ating puso at isip dahil may tiwala po tayo sa tamang leader natin, which is our Lord Jesus Christ. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Lordship of Christ leads us to true success. Pagsunod po sa ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon, yung magdadala sa atin sa tunay na tagumpay o sa tunay na success. Marami pong tao yung iniisip na yung success ay pera lamang, yung fame, kasikatan o yung power. Pero ang ating Panginoon sa Kristo po yung nagtuturo ng ibang klase ng tagumpay, which is yung contentment, yung joy, yung eternal value, etc. Kasi alam naman po natin lahat ng mga mananampalataya na kapag nakilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, kapag mas nakilala natin siya sa ating mga buhay, ay parang magdo-domino effect yung good things na darating sa ating mga buhay. 2 years, harap tayo sa mga pagsubok, problema as a test of our ano mo tawag term, ability o para sukatin kung gaano tayo ka tatag bilang isang Kristiyano. Pero kapag kasama po natin ang ating Panginoon sa Kristo, ay lahat yun, yung mga magagandang pangyayari o mga magandang blessings na natatamasa natin sa pang-araw-araw ay mas na-appreciate na natin dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kapag kilala mo po siya, ang ating Panginoon sa Kristo, kapag sinusunod po natin siya, hindi lang panandalian yung success na matatamasa natin. Meron po tayong reward na mas matimbang both now and eternity, which is the salvation. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay the Lordship of Christ is our strong foundation. Ang ating Panginoon sa Kristo po yung matibay na pundasyon ng mga buhay natin. Sa Luke chapter 6 verses 47 to 49 po, kinumpara po ng ating Panginoon sa Kristo yung taong sumusunod sa Kanya, sa isang taong nagtayo ng bahay na matibay na bato. Kahit dumating po yung bagyo, which is yung problema, yung pagsubok, this is a metaphor for that word. Hindi po ibig sabihin na matitinag
hindi matitinag rather. Yung bahay kasi matibay yung pundasyon. Isipin mo, kapag nagtayo ka ng bahay doon sa lupa na tawag dito, mabilis mag-flood, asahan mo na hindi matibay yung pundasyon ng iyong gagawing bahay. Pero kapag yung tinayo mong bahay ay doon sa solid rock, kahit daanan pa yun ng bagyo, kahit daanan pa yun ng malakas na ulan, kahit daanan pa yun ng lindol, hindi yan matitibag. Hindi yan basta-basta matitibag. Hindi matitinag yung bahay kasi matibay nga yung pundasyon, which is the solid rock. Ganun din po kapag sumusunod tayo sa ating Panginoong Kristo. Kaya ganun sa buhay din natin, kung ang ating Panginoong Kristo po yung sinusunod natin, matibay po tayo para tayong bahay na itinayo doon sa solid rock. Hindi tayo basta-basta bumibigay kasi nakaangkla tayo doon sa pinakabato na yan o yung ating Panginoong Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.